Fantastic Monday ay siguradong fantastic malastik ang ating fantastic guest na makakasama today. Alam kong excited na rin kayo kaya kilalanin natin siya. Magbibigay sigla. Ready na siyang makipagkulitan at tawanan. Ang TV host, social media influencer, businessman, at pageantero na si Randy Buganutan. Talagang tunay na napakagwapo ng ating fantastic guest ngayong umaga, ang model, artist, TV, and event host at vlogger. At meron pa pala, TikToker at business owner na si Randy Gasang! Mabuhay! Hello, Randy! Hello po! Welcome sa Fun and Love. Please have a seat. Thank you so much. Yan, at syempre, bago ang lahat, di ba? Bumati ka naman sa ating mga fan barkada, Randy, mula Luzon, Visayas at Mindanao, or nasaan man sila around the world. Yan, mabuhay mga ka-fun and love. Yes, binabati ko po yung mga viewers natin ngayon from Luzon, Visayas, Mindanao. Lalong-lalo na po sa family ko from Buganutan and Gasang family. Sa lahat po ng mga kaibigan ko, friends, sa lahat po ng mga director, sa lahat po ng mga staff ng Fun and Love sa Pinoy Extreme Channel. Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa tatay ko. Pero, syempre si Sugar naman. Akala ko hindi si kompleto Sugar yung guest eh. kasi hindi kasi maging kompleto yung programa pag wala pong kasiyahan. Kaya andyan si Sugar. Yes, oo. Kaya nga Sugar, siya yung aming sugar o dagdag tamis ng programa. Yes, kasi di ba yung pangpa-hype, kasi matamis daw. Oo, Mukha tama. bang matamis si Sugar? Ikaw na yung nagsasagot. mukha siyang kung sa cake, di ba, para siyang flavor ng tawag dito, yung chocolate cake. Chocolate. At ba simula pa lang ginawa naming banter? Pero simulan na natin to, Randy, no? Mag-proceed na tayo sa'yo. Ang dami ng exposure ni Sugar. Yes. Anyway, Randy, ano ba ang pinagkakabalahan mo sa buhay? Nakita ko napakadami. Yes. As of the moment po, in-house event host po ako ng The Gown and Event Management by Tuting. So, nagkikater po kami ng mga weddings, birthdays na hino-host po namin at saka all production na din po yon by Mamo Derwin Lipardo. Hi, Mamo! Yan. And of course, din po ako, nag-host din po ako, TV host din. Wow. Same with you. So, Kaya naman pala napakagiliw talaga ni Randy, no? Talagang ramdam na ramdam mo yung presensya niya. Yes. Dahil siya ay isang event host din. at saka, pagod pa, puyat. Alas 8 ako nag-out sa work, then diretso ako dito, 9. So sinusumbatan mo kami yan, Randy. Kasi nag-expect kasi ako na mamumove ang schedule ko. Kasi okay. may kumausap sa akin, di ba, na gusto niya mag-move kami kasi nga parehas kami ng schedule na Okay. Mga nagkaka- ganyang bagay sa barangay natin yan tatawa. Yes, kasi kailangan may kapitan. Yes. Pero ito bang pinagkakabalahan mo? Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Paano mo na-handle lahat yun, Randy, in one? So, nahahandle ko siya lahat, pero may sinsacrifice akong isa. Ano yun? Walang love life. Ay, walang love life. walang nagte-text, walang nagko-calls, walang nag-good morning, kumain ka na ba? Meron naman kami dito available. Yung binati kong Father's Day. Yun po yung nasa sacrifice. Alam mo dati, sabi sa akin ng mga family ko, like my ate, sabi ni Manang, ikaw ba, gusto, di ba yung anak daw? Sabi ko, COVID pa. So after na lang ng COVID, sabi naman niya ngayon, hindi na, kung kailan ako mag-aanak, sabi niya ngayon sa akin, nagla-love life ka pa ba? Sabi ko, wala. Nagmamadali Oo. sila, no? Kasi malapit na tayo lalampas sa kalendaryo eh. Oo. Ilang taon ka na ba, Randy? I'm 29 years old. Wow, 29. Yes. Yung isa naming host, 49 naman. Baka pwede mo i-consider. Akala ko senior na Sugar. Baka nabilao ka na yun backstage. Pero Randy, ito, no? Paano ka ba napunta sa mundo ng pagmomodelo? Yan, kapal ng mukha at sipag at tiyaga. Oh. Confidence lang. Kasi, sa amin kasi magkakapatid before,
syempre ako lang yung nangarap ng sobrang taas ba, yung parang imposible kasi pinanganak, born ako sa Mindanao. So, yung 'di ba tinatawag nga dating sub-Saharan. Yung mahirap talaga ang buhay namin sa Mindanao. Pero ako from Mindanao, fly ako papunta dito, naghanap ako ng opportunity dito sa Maynila kasi sabi ko, gusto ko may mangyari sa buhay ko. Ayaw ko danasin na yung hirap na pinagdanasan ng mga magulang ko ay dadanasin ko rin hanggang sa mamatay ako. Yun yung inano ko sa sarili ko na ayaw ko. Yes, kasi bilang katulad natin no na lumaki tayo sa hirap kasi Yes. ang mga magulang naman natin ay hindi din naman talagang pinalad sa buhay at hindi nila kasalanan yun, 'di ba? At Oh. Siyempre, 'di ba, ako aminin ko nung mula ako elementary hanggang nag-graduate ako ng high school, never ako nakatikim ng Jollibee, Chowking. Lahat ng fast food wala kasi wala sa amin. oo nga, binanggit mo na baka magbayad tayo dito, Randy. Ha? Yan, yung mga Baka mga fast food yan. Never ako nakatikim yan na pagdating ko dito kahit araw-arawin mo kaya. Oo, totoo yun. Alam Di mo, ba? ganun din, iba talaga yung feeling, no? Kasi Yes. dati, parang napaka-luxury na sa atin na makakain sa mga fast food chain, di ba? Yes. Ako nga naalala ko, nanay ko nang nangungutang pa din sa lending pag nagre-reloan yun or nagre-renew yun, kakain kami. Tsaka yung kanin natin doon, 'di ba? Sa amin dati yung kanin namin yung corn na giniling. Oo. Tas Para pag mayaman ka pag rice, yung substitute yung corn. Oo. Pero more on palagi corn kasi walang pang rice na. Ito naman, Randy, no? Paano ka napasok sa pagiging isang modelo at sino naman yung mga inspirasyon mo dito? Napasok ako dun before kasi mahilig ako maghubad. Yan, so yung brief ganyan. Tapos ngayon may photographer na kumontak sa akin tapos sabi niya may ka-tie up siya na designer. Then sabi niya sa akin na pwede ka ba mag-model? I-try mo lang i-model yung brief. So, syempre Underwear ako or lang menswear, oo. So yung underwear naman, 'di ba, yung parang regular lang. Hindi ko naman kasi akalain nang ipapamodel sa akin yung parang one piece bikini, yung parang gano'n na yung as in Huwag mo lang ituro. May MTRCB pa tayo. parang yun na lang yung nakatatabunan. Okay. Yes. Pero kamusta naman yung experience na yun? Na proud ka naman after? Ako naman, sa ngayon kasi nag-change na ako pero gusto ko bumalik ulit. Na proud naman ako sa sarili ko kasi pinagdaanan ko siya, nalampasan ko siya. And ngayon, isa yun sa mga nag-open ng door sa akin na makapag-collab to other guests, to other person naman, na mga kilala din. Oo, Yes. kasi talagang kapag pinasok mo yung pagmamodel, dapat parang ready ka din to show some skin, no? Yes. Kasi parang lalo na sa mga ibang brand. Oo. Tapos kailangan mo din minsan Kaya dati tinatanong ako ng mga kapatid ko, tinatanong ako ng pamangkin ko, ganyan. Bakit ka nagpo-post ng naka-brief lagi? Oo. Hindi ko lang masabi sa kanila kasi di naman nila maintindihan na nagmo-model nga ako. Kasi 'di ba pag hindi naman natin discriminate or yung parang 'di ba yung instinct ng mga taga Mindanao or instinct ng mga taga probinsya pag galing doon tapos magpo-post ka ng mga ganun sa social media mo, bastos na yun sa kanila. Oo. Which is pag nandito ka sa highly urbanized na siya, medyo Parang normal. Oo, normal. Akala nila catalog ng Avon Yes. kasi. Akala nila katalog ng Avon yung ko. Pero yung dito naman, mall. balita ko ay isa ka din dong vlogger. Yes, nag-start na din po tayo ng mga vlogging. Ngayon pa lang nag-start. Yes, nag-start kasi natigil ako before kasabayan ko yung sina Jo sa Poco. Sa Batangas ako nag-start. Then, syempre, pag nagwo-work ka, so magbabayad ka pa ng, 'di ba? Pag wala ka masyadong, may friend ka pero yung magsusupport, 'di ba, minsan wala. Lalo pag nag-start ka ng vlog. So doon tumigil ako kasi financially naman. Financially. Oo, kasi okay. ang hirap kasi babayaran mo pa yung mag-video tapos papamasahin mo pa. Oo, kasi lalo As na in- kapag wala kang kaalaman sa pag-i-edit, 'di ba? Yes. Totoo 'yun. Oo. Pero dito, bakit mo naman naisipan na maging isang vlogger? At bakit gusto mo naman siyang i-push through na ulit ngayon?
Kasi gusto ko ulit makilala sa social media yung ini-aim ko na popularity. Kasi syempre, nag-start na ako before, gusto ko bumalik, gusto ko naman ngayon. Isa lang kasi ginugol ko ngayon eh. Gusto ko makita yung mukha ko sa EDSA. Naka-billboard. Naka-billboard. Oh, bakit hindi naman masama, di ba? Sabi nga nung nanligaw sa akin dati, sabi niya, magkano ba yung billboard sa EDSA? Oo. Mas maganda ng pangarapin mo billboard sa EDSA kesa sa NBI, di ba? Basta wag na yung nakatakip, nakamas. Oh, hindi naman masama. Yun, malay mo, di ba? Ang daming nagsisimula sa pagbablog na ngayon ay mga sikat na mga brand endorser na, Yes. di ba? Yes. Ayan. Pero dito naman, balita ko din ay nasama ka sa isang ka-lookalike. Tama ba? Yes, that time kasi nag-auditions ako for Kalokalike. Then ngayon, nang pagka-audition ko, so nandun, nag-VTR na kami. Tapos, after 4 days, kinontak ako ulit for salang. Ang problema, nung pang-salang ko is nandun yung taping, di ba taping na yon? Yun din yung time ng event na kasal. Okay. Yung kasal kasi 5 months yun pinirepare. Oh. So, hindi ko naman pwede i-sacrifice yung yung kaligayahan ng Commitment mo. ikakasal. Yes, yes. Oo, doon sa naman sa kaligayahan ko. So, ang ginawa ko is, nag-request ako if pwede mag-reschedule. Eh, hindi na inabot kasi nag-semifinals. Nag-semifinals. Pero na. ka-friend ko yung mga kalokalike kasi nandun na ako sa GC. Oh, at least, di ba, nakilala mo pa oo. din sila. Pero, speaking of that, no, paano ka naman naging isang TV host ng Mix and Match na napapanood din sa Pinoy Extreme Channel, di ba? Yes. Ano lang siya, nag-auditions lang din ako. Ang nga yun eh, yung auditions namin yun, parang, lang siya, yung impromptu lang. Kasi, ang host kasi ng dati, yung Mix and Match host dati is, isa siya sa mga nag-fashion show, then ako yung host. Ang sabi, try mo mag-auditions, baka matanggap ka. So, nag-auditions ako doon. Wala akong alam kung anong gagawin. Kasi, syempre TV, di ba? Pag sinabi mong TV, pag nagkakamali ka dyan, mababash ka, maano ka. Kaya sabi ko, gusto ko yung hindi masyado seryoso para if ever magkamali, hindi tayo mababash. Oo, tama. Para Yes. wala kang sinusundan na criteria, no, na Yes. standards. Oo. Pero ito bang programa mo sa Mix and Match ng EuroTV? Ano ba ito? Tell us something about your program. Ang programa po ng Mix and Match ay ang show kung saan kahit sinong tao na may pambihira at natatanging talento na kayang ipamalas, mapasayaw, kanta, drama, modeling, acting o ano pa yan ay ikaw ang bida. Wow, pang Pilipinas Got Talent. Yan, so may mga talent yan. Oh, yes. At alam kong invested na kayo, pero oops, wait muna at bibitinin muna namin kayo dahil sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy natin ang ating kwentuhan kasama ang ating fantastic guest na si Randy. Yan ay sa pagbabalik ng iyong programang sigurado ang fun at sure na sure ang laugh. Ang fun and laugh with Ron! And laugh, nood ka na dito. Fun and laugh, at na ma-enjoy mo. Fun and laugh, masaya dito.